mensahe ko po ito ay pinamagatan ko an open letter for wives. Ako po ay hindi ganun nakatagal sa buhay may asawa, pero marami na rin po akong natutunan. At nawa, ang mensahe kong ito ay magsilbing aral or ma-encourage ang mga asawa, ang mga may bahay dito para sa kanilang pagtitungo sa kanilang mga asawang lalaki. An open letter for wives. May mga araw na ang marriage ay madali at magaan. Pero may mga araw din na ito ay puno ng adjustment, patience, at quiet sacrifices. Sa gitna ng lahat ng ito, ang isang asawa ay patuloy na natututo. Hindi lang kung paano magmahal, kundi kung paano magmahal ng tama at according to God's heart. Bilang mga wife, tinatawag tayo ng Panginoon na magmahal hindi lang base sa ating feelings, kundi sa intentional na pagpili araw-araw. Ang asawa natin ay hindi perpekto tulad din natin. May sarili siyang struggles, pagod, pressure, at minsan mga tahimik na laban na hindi natin nakikita. Minsan malakas siya para sa lahat, pero pagod na pala sa loob. Minsan nagkakamali siya sa paraang madali nating mapansin. Pero may mga efforts din siya na hindi agad natin napapansin. Dito tayo tinawag ng Panginoon na maging kaagapay. Hindi para punahin agad, kundi para mag-alaga, umunawa, at magpatibay. Ang pagtrato sa asawa ng may care at pagpili ng gentleness kahit na may frustration. Pagpili ng words na nag-build up, imbis na nagpapabagsak. Pagpili ng respeto, kahit minsan hindi tayo magkasundo. Mahalaga rin na makita natin siya hindi lang sa kanyang failures, kundi sa proseso ng kanyang pagiging better man or better husband and a father. Tulad natin, kailangan din niya ng grace habang nag-grow. At isa sa pinakamahalagang bahagi ng pagiging wife ay ang pag-pray para sa kanya, hindi lang minsan, kundi consistently. Dahil ang panalangin ay may kapangyarihan na abutin ang mga lugar na hindi natin kayang ayusin sa ating sarili lamang. It covers his mind, his heart, his work, and even his struggles that he does not always speak about. Ang respeto ay hindi lang nakikita sa malalaking bagay, kung hindi sa araw-araw din. Kung paano natin siya kinakausap, kung paano din natin siya pinoprotektahan sa salita sa harap ng ibang tao. Kahit sa simpleng, at kung paano din natin siya pinipiling igalang, kahit sa simpleng moments na hindi natin pagkakaintindihan. Sa lahat ng ito, mahalagang tandaan, kapag ang asawa natin ay minamahal at inaalagaan natin ng tao sa puso, ito ay hindi lamang well-pleasing sa isa't isa, kundi well-pleasing before the Lord. Ang marriage ay hindi human agreement lamang. Ito rin ay covenant sa harapan ng Diyos. Kaya ang magmahal, magpatawad, at magtiis, gayon na rin ang magpakumbaba ay may spiritual weight at eternal value. Last, iwan ko po sa inyo itong verse na to. Sabi sa Romans 14:19, let us therefore make every effort to do what leads to peace and mutual edification. Ngayon naman po, tawagin naman po natin ang representative para sa open letter naman para sa mga anak na kagaya natin. Walang iba, hindi na kayo, kundi si Sister Jemima Yaves Bayona.